So, pag-usapan natin tong post nga po ni Benji Contreras. So, i-follow niyo yan si Kuya Benji Contreras no, sa mga loyalista no kasi ano yan loyalista yan Okay. So ano siya, active siya sa Facebook, kakaalam ko. So ngayon ang post niya yun ni Benji Contreras kanina, okay? President Bongbong Marcos is one of Time Magazine, the 100 most influential people of 2024. In fairness, Pinoy was also on the list in 2013, Duterte and De Lima in 2017. His steadfast stance against Chinese aggression in the WPS is one of the factors of his selection. So ngayon mga kababayan, si PBBM po ay nasa Time Magazine at kasama po siya sa 100 most influential people sa 2024. Plakpakan naman dyan. Diba? Ngayon, nasabi naman ngayon ng mga DDS, wala kayo sa lolo ko. wala kayo sa Tatay Digong ko. Si Tatay Digong number 1. Oo nga, number 1 nga si Digong. Actually, totoo yun. Si Digong po number 1 po sa Time Magazine na pinaka-ma-influential tao noong 2017. Pero tanong bakit? Bakit siya naging may influential tao? Ikumpara natin. Kasi hindi talaga makamove on tong mga DDS Ito na nga lang pwede namang palagpasin Ang ginawa pa ng mga DDS, talagang pinapatulan pa talaga nila so sabi dito, ay maayong ugto din teka may maayong ugto kay E4. Kay E4 Morogiera, tama ba? So ito, ko lang So ito. Actually kasi ito po yung article po ni Duterte nung siya po yung nakasulat sa Time Magazine 2017. Okay? So ito nakita naman March 30, 2017. So totoo naman, Philippine President Rodrigo Duterte is leading the Time 100 poll. Totoo naman. Na kung si PBBM po ay nakapasok sa 100, si Duterte naman nangunguna. So bakit? Pagpuri ba to kay Digong? Actually, hindi. Hindi nyo kasi binabasa Para kasi sa kanila, pag number 1 talaga, maganda yon. Hindi naman kasi porket number 1 ka sa Time Magazine, ibig sabihin nun, is okay yung sinulat sa'yo. Parang ganun, di ba? O parang ito, regarding kay Digong. Sabi ng Time Magazine, si Duterte ang nangunguna sa top 100 na may influential tao. So, hindi ibig sabihin nun na maganda yung sinulat sa'yo. Basahin niyo muna yung article kasi. So ngayon, ang sabi dito, basahin natin dito Rodrigo Duterte currently tops the 2017 Time poll, leading among those who poll participants consider as one of the world's most influential people. Yan. Kasi mga kababayan, hindi porket pag sinabing influential ka, hindi ibig sabihin nun na good influence ka. Sabi sa inyo mga DDS, may hinautak So sabi dito Philippine President is in first place with 5% of the yes votes as of the morning of March 29. Duterte, who took office last June, catapulted to worldwide recognition of his deadly approach to fighting drug use in the Philippines. More than 7,000 people have been killed under Duterte anti-drug campaign. Ito ba, maganda ba to? Maganda ba yung naisulat kay Digong? well, ito lagi ko na nakokontent to Doon sa mga bobong DDS na sinasabi na okay yung patayan. Nasasabi nyo yan kasi hindi kayo yung naging biktima. Wala kayong kamag-anak na naging biktima po ng tukhang. Dapat po kasi sa mga gumagamit, dapat po ang ginagawa diyan tinutulungan. 'Di ba? Dapat diyan tinutulungan. Hindi po pinapatigok. Tapos ang ginawa ni Digong, yung Peter Lim ba 'yon? Si Peter Lim? 'Di ba? Si Peter Lim na tinuturong drug lord, pinatakas. 'Di ba? Tandaan niyo mga kababayan 2017 to, 7,000 na po yung nabawian ng buhay noon. Tapos proud pa kayo? Hindi lang yan, meron pa yan. Akala nyo yan lang, meron pa yan. Sabi pa dito continue natin Sabi pa dito. Duterte has been known
ito malupit. Duterte has been known to use social media to promote his agenda and has reportedly paid people to push him to popularity online. Walang yan kasi. Yung mga DBS po kasi, basta makakita lang ng most influential people, si Digong, hindi naman nila binabasa. Ayan linaw-linaw troll farm pala yan eh. Nagbabayad pala si Digong eh. Sabi ng Time Magazine yan ha. So ngayon ba, ito ba, positive ba to kay Digong? Hindi. Di ba nga mga kababayan, di ba? Kung makikita nyo naman, kung mapapansin nyo naman sa mga vlogger ngayon, nagrereklamo po yung mga vlogger po ngayon na sumusuporta po kay PBBM. Kasi nga po, si PBBM po kuripot. Kuripot po talaga. At saksing buhay po ako doon. Hindi po siya katulad ni Digong na nagbabayad po ng troll. Ayan na nga, sabi nga po ng Time Magazine, Duterte has been known to use social media to promote his agenda and has reportedly paid people to push him to popularity online. So, dyan papasok yung mga pangalan po nila Mark Lopez, nila Banat Bay, nila Mocha Uson, nila Sas, 'di ba? Ewan ko lang kung si TP na kasama doon, ewan ko lang. So yan hindi nyo kasi binabasa eh. 'Di ba? Ang sabi ng DDS, si PBBM kasama lang sa top 100 pero si Duterte number 1. Nga, number 1 nga. Pero ito naman yung nakasulat. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Hindi porket na ikaw yung pinaka-influential, hindi ibig sabihin na maayos at mabuti kang tao. Isipin mo kung ano nakasulat, patayan. Pagkatapos, nagbabayad ng troll. Nung klase yan. Okay? So dito, okay na to. So other world leaders in the top 10 including si Putin, okay na yan. Tapos dito, meron pa pala, sabi dito Duterte nicknamed the Punisher recently broke a campaign promise to consider legalizing gay marriage in the Philippines. In the lengthy speech earlier in March, Duterte warned against imposing Western values. Ito pa Duterte warned against imposing Western values on the Philippines, referencing a recent edition of Time Magazine, in which the cover story centered on changing attitudes toward gender identity in American culture. So may kinalaman pala dito yung tungkol po sa pagbaliktad nga po ni Duterte sa Amerika papuntang China. So mas maganda kasi mga kababayan. Teka. Baka kasi tayo eh. Lakihan natin na. Saglit lang to. Siguro, mas maganda siguro mga kababayan kung si Duterte po ay isasama po sa Time Magazine bilang isang number 1 influential. Dapat po siguro ito po yung cover picture. Ayan yung pagiging manyakol po ni Duterte. Mas okay ito. Isipin nyo naman yung kaliwang kamay nakasuksok sa yoga ng babae. Walang yan. Akbang ng mautog talaga to So ngayon mga kababayan, ito naman. Kung kukumpara naman po natin ito sa sinulat naman po ng Time Magazine kay PBBM. Actually, ito lang hindi rin talaga 100% na positive yung sinulat din po kay PBBM. Meron pa rin po itong kinalaman sa kanyang nakaraan. Okay. Now which is, I really disagree naman dito. So basahin natin para maging fair naman tayo. Baka sabihin, hindi tayo fair So ito po ay nabalita ngayon kahapon, April 17, 2024. So, di ba? Pogi ng presidente, Buti pa si PBBM, pogi, si Digong pangit eh. Pangit na nga, manyakol pa. So sabi dito the 100 most influential people of 2024, Ferdinand Bongbong Marcos. So pasok pa rin po siya sa top 100 most influential So ito yung sabi. So actually kasi itong Time Magazine, may pagka-liberal po talaga ito May pagka-liberal pa rin talaga Pero basahin na lang po natin. Alam ko mainis din kayo dito Pero gusto kong makita kung ano po yung magiging opinion niyo po dito So ang sabi po ng Time Magazine kay PBBM, ako hindi ko rin nagustuhan Sabi ng Time Magazine, for Ferdinand Bongbong Marcos to make history, he first needed to rewrite his dictator father
plundered billions of dollars from the state coffers and stood accused of grievous human rights violation until his ouster in 1986. Bongbong's rise to the Philippine presidency in 2022 was owed to whitewashing this family legacy through to clever manipulation of social media. So ayan na. So meron pong kinalaman pa rin po talaga, 'di ba? Yung sa nakaraan po ni PBBM regarding nga po diyan sa Time Magazine. Na ito po mga kababayan is na content na po natin ito. Na-debunk na po natin ito. Kasi ang tanong kasi natin dito mga kababayan, kung totoong magnanakaw po kasi ang pamilya Marcos, sana nakulong na po sila. Nakulong po sila at dapat po meron pong final execution, final executory na decision na magnanakaw sila sa Supreme Court, pero hanggang ngayon wala. Pero sige, given na natin 'yan. Parang naniniwala yung Time Magazine kasi ang sabi naman dito kasi accused stood accused. So ibig sabihin nun akusado pa rin. And then Rewrite Nations, 'di ba? Rewrite Nations. So ibig sabihin nun recognize po ng Time Magazine yung nakasulat po regarding po sa mga Marcos. Pero mga kababayan ito. Sa bandang baba naman sabi naman dito, yet Bongbong's desire to rehabilitate the Marcos name has resulted of his shift in other shifts. He brought technocrats back into government, 'di ba? Steadied the post-pandemic economy and elevated the Philippines in the world stage. Oh, sa bandang baba bumawi naman. Ito nakalagay dito, 'di ba? Oh. So na-rehabilitate nga po ni PBBM, 'di ba? Desire to rehabilitate has resulted in other shift. He brought the technocrats back into the government. So yung technicalities po kasi na sinira po ni Duterte na walang due process, walang human rights, binalik po ni PBBM yan. 'Di ba? Binalik po ni PBBM yan. 'Di ba? Sabi po sa Time Magazine. And then steadied the post-pandemic economy. So regarding po sa economy, recognized din naman po ng Time Magazine yan. And then elevated the Philippines on the world stage. So ngayon mga kababayan, dito po, 'di ba? Yung negative po na sinulat po ng Time Magazine is regarding po sa nakaraan po ni PBBM na na-debunk na po natin 'yan. Pero sa baba po, sinabi po kung ano po yung magandang ginawa po ni PBBM. Kung kukumpara naman po natin sa sinabi po ng Time Magazine kay Duterte, sobrang layo naman. Kay Duterte talaga diktador 'di ba? Tapos, sabi pa dito, ito yung malupit ito yung magandang sinabi ng Time Magazine dito Okay? Bongbong has stood steadfast against Chinese aggression in the disputed South China Sea and bolstered his nation alliance with the US in the face of rising tension in our region in the world. As he said last May, many problems persist, including extrajudicial killings and journalists routinely attacked. But by trying to repair his family name, Bongbong may reshape his country too. O, di ba? O. So, kung kukumpara po natin yung sinulat po ng Time Magazine kay Digong at saka kay PBBM, mas di hamak naman, mas maayos po yung sinulat po ng Time kay PBBM, di ba? At least nakita niyo pagkakaiba, di ba? Oh. So, yan ang sinasabi natin dito. And then, okay. Hindi. Okay na pala. So mga kababayan po kasi, diyan po natin makikita na itong mga DDS po na to, hindi po talaga nila naintindihan yung mga bagay-bagay. Yan nga, di ba? Tulad nga pala sinabi ko nga po kanina, yung mga simpleng bagay nga po, hindi nila maintindihan, paano pa kaya yung pagpapatakbo ng buhay nila? Kasi dito, di ba, kanina po kasi nung nilabas po kasi ito ng Time, yung mga DDS po naman, wala naman yan Sabi ng mga DDS wala naman yan Si Duterte nga number 1 Pero ano ba nakasulat? 'Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo di ba? At least you get the point, di ba? So yun mga kababayan, so diyan po sa 2,000 po na nanonood. So sa hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to. Diyan po sa Team Replays. Ano masasabi nyo nga po dito? Na si PBBM po ay kasama po sa 100 most influential
na personalities po sa buong mundo. And then, kayo ba, nag-agree ba kayo doon sa sinulat po ng Time? At ano rin po masasabi nyo nga po doon sa mga engot po na DDS na ang sabi nila, mas okay daw si Digong. Pero hindi nila naintindihan na ang pangit pala ng nakasulat po sa Time Magazine regarding po kay Digong. Diba? So yun, nasa pag-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So thank you po mga kababayan. No?